Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit, bago po ang ating talakayan, shout out po muna kay Reynaldo Ambelon ng EE4 Security Agency. At shout out din sa admin department ng EE4 Security Agency. Okay po, so maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, Mr. Ambelon. At sa lahat po ng taga-EE4, maraming salamat po sa inyo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman dun po sa huling video na tungkol po dun sa ating, bahagi pa rin po ito ng ating saloobin sa West Philippine Sea. Yan po sa nagaganap na pangyayari dyan, yung agawan ng teritoryo sa pagitan po ng natin, ng Pilipinas, at sa pagitan po ng bansang China. So, ito po ay paglilinaw at paghahayag po ng saloobin. Of course, we are supported the claim of our country, the Philippines. Wala pong magmamaliw dyan. At patuloy po ang ating suporta sa ating inang bayan. Okay? So, ito po ay paglilinaw lamang at mahalagang malaman po ng bawat Pilipino. Ano po ba yung nangyari dyan? At of course, kung mayroon man pong mga pagkukulang sa bahagi po ng ating pamahalaan, sana po maipaabot namin sa pamagitan ng video na ito at maitama natin ang ating mga susunod na hakbang patungo sa kapayapaan dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ay kaugnay pa rin ng pagtalima. Bahagi po ito ng patuloy na pag-aaral sa ating kasaysayan. Kasi siguro po mas maganda po talagang balikan. Sabi nga ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, in order to know the future of a nation, we must read the book of its past. Okay? So, yan po yung ating ginagawa, kaugnay po ng ating saloobin dyan sa West Philippine Sea. Kaugnay po ng talakayang ito, titingnan po natin, paano ba nakaapekto yung probisyon ng ating national territory under Article 1 ng ating Constitution. So, kaugnay po dyan sa ating claim po sa West Philippine Sea. Kung babalikan po natin yung ating 1973 Constitution, ito po ang nakasaad sa Article 1, National Territory. Okay, Article 1, National Territory, Section 1. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories belonging to the Philippines by historic or legal title. So, tandaan nyo po yung phrase na yan, by historic or legal title, including the territorial sea, the airspace, the subsoil, the seabed, the insular shelves, and the submarine areas over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, irrespective of their breadth and dimension. Okay? So, form part of the internal waters of the Philippines. Okay? So, yan po yung nilalaman ng Article 1, Section 1, covering the national territory of the Philippines. So, kung mapapansin po natin, nandun po yung phrase na historic, by historic, or legal title. Okay dito, and all the other territories belonging to the Philippines by historic or legal title. Okay po? So, yan po yung nakasaad sa 1973 Constitution of the Republic of the Philippines. Yung phrase po na yan na historic and legal title, okay po, yan po ang nawala dun po sa national territory ng 1987 Constitution. Okay, so yan po yung sinasabi po ng ibang mga eksperto, bagamat hindi naman tuluyang
tinatanggal na natin yung ating sa Sabah, yan po ay standing claim po yan. Pero dahil po sa pagkawala nung ganyang phrase doon sa 1987 Constitution, ang sinasabi ng ilang mga eksperto, parang humina, no? Yung ating claim doon sa Sabah, no? Because of the deletion of that phrase. So para po mas malinaw, babasahin po natin yung National Territory Article 1, no? Section ng Article 1 ng ating 1987 Constitution. So ito po yung National Territory, yung provision po, no? The National Territory comprises 1987 po ito, ha. The National Territory comprises the Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Okay? Nawala na po rito yung historic or legal title, no? Consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, no? And other submarine areas, no? The waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. So, dito po, nawala po yung phrase na historic and legal title. Okay? So, ito po yung sinasabi ng ilang mga eksperto na nakaapekto doon sa ating nakaapekto by virtue of the international law doon sa natin diyan sa claim natin, no? So siguro po sa opinion po ng inyong lingkod mahalagang sana kung aamyendahan man yung konstitusyon, sana ma-revise yung ganyang provision diyan. 'Di ba? Kasi kung mababalitaan niyo po doon sa isang interview ng ating kasalukuyang Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nabanggit niya po, no, nung sa kanyang ilang mga interview regarding po diyan sa West Philippine Sea, nabanggit niya po yung tinatawag na 1898 Treaty of Paris, no? Doon po sa 1898 Treaty of Paris, okay? So, yan po, kasama po dyan yung claim po natin sa Sabah. Okay? At kung babalikan po natin ang kasaysayan, meron pong tinatawag na Murillo Velarde Map. No? Diyan po sa Murillo Velarde Map na yan, no? Maliwanag po dyan, yan po yung kauna-unahang mapa na makikita nyo po dyan, yung kabuang teritoryo ng Pilipinas during Spanish era. Okay? So, at yung Sabah po na yan, base po sa mga tala ng kasaysayan, yan po ay bahagi ng Sultanato ng Sulu, no? Na ang kasalukuyan o ang huling heir yata niyan is yung Kiram family, no? So, ngayon, dito man po sa Spratly Islands, yung pong teritoryo na yan, sabi ko nga po sa inyo, yan po ay base po sa tala, no? Yan po ay tinawag na parang kalayaan o freedom land nung araw. Okay? So, hindi ko lang po alam kung gaano yan, pero sabi ko nga po, base po sa meron pong Presidential Decree 1596 dated June 11, 1978, no, na yan po ay inanex sa teritoryo ng Pilipinas. So doon po pumapasok yung sinasabing legal title. Okay? When it comes naman doon sa historic side, of course, kung pagbabasihan mo yung Murillo Velarde Map, no, na kauna-unahang mapa ng Pilipinas, no, isa sa matatandang mapa ng Pilipinas, yan po ay makikita nyo sa mga museo ngayon, no? At yung Treaty of Paris na yan, so bahagi po dyan yung Sabah at yung West Philippine Sea. Okay? Yan po ay sabi nga natin na ipanalo sa arbitral ruling, no? Yun nga lang po, isa sa malungkot na katotohanan, hindi po kinikilala ng China yung arbitral ruling na yan.
Okay? Kasi meron din po silang tinatawag na 9-dash line, which is sa totoo lang po, medyo napakalawak po nun. Diba? Kaya kung ibabalik po sana natin tong provision ng 1973 Constitution, itong phrase na to, and all the other territories belonging to the Philippines by historic or legal title, posibleng mapalakas po yung ating claim dyan. Diba? Kasi gaya nga po ng sinasabi natin, iba po ang sovereignty, iba po ang sovereign rights. Diba? Ang sovereignty is absolute freedom. Diba? Sa iyong teritoryo, sa teritoryo ng isang bansa o ng estado, while yung sovereign rights, no, that is something to be exercised. 'Di ba? Kaya nga po yung pagkakaloob po ng EEZ or Exclusive Economic Zone, kinakailangan pa ng mga international treaties, 'di ba? Para masabi mo na mula sa iyong baseline or coastline area, no, yung beyond yung 12 nautical miles na yan, maging bahagi ng iyong Exclusive Economic Zone, no, EEZ, di ba? So inililinaw po natin, under po ng sovereign rights, ang meron lang po tayo diyan, no, is maritime jurisdiction, no? Lahat po ng mga diyan ay kailangan po ng mga international treaties, no? Kaya nga po, dahil po dyan sa mga agawan ng teritoryo na yan, dahil po dyan sa konsepto ng EEZ na yan, no? Dahil po sa mga claims, no? Kaya ang tawag dyan, disputed island, di ba? So, kasi nga, actually, sa mga susunod na video po, papaliwanag natin yung sinasabi ko sa inyong kalayaan group, no? Kung paano yan inanik sa atin, no? Bahagi ng Spratly. Kung paano nagtagumpay yung Pilipinas dyan. Okay? So, sa totoo lang, bahagi po yan itong disputed territory, bahagi po yan dyan Kaso, ang problema nga, although meron tayong tinatawag na sovereign rights dyan, mukhang sa mahabang panahon po, hindi po na-exercise ng gobyerno ng maayos, no? So, yun po sana ang ginawa natin. Di ba? So, sana lang sa panahon po ngayon at sa mga susunod na administrasyon, ma-exercise natin fully yung ating sovereign rights diyan po sa mga kiniklaim po nating isla, no? Kaya pag hindi po natin na-exercise yan, lalabas po na maraming claimant na diyan kasi tinuturing din ng ibang bansa, let's say ng Vietnam, ng Malaysia o ng anumang bansa dyan, yan, China and Taiwan, na yan po, bahagi rin ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ. So, in overlapping po yung mga EEZ dyan na ginawa ng UNCLOS. Di ba? So, yun po sana yung magkaroon ng linaw dyan. At mahalagang malaman natin na yung mga EEZ na yan po ay bahagi ng mga international treaties. No, kaya gaya nga po ng sinasabi natin, sovereign rights lang po kasi ang meron dyan ang mga estado, ang mga bansa. So, sa ganang following that logic po, kung ako po ay personal na tatanungin nyo, dapat po merong magkaroon dyan ng siguro win-win solution dyan, mga joint exploration. Diba? Mga joint ventures. Diba? Of course, ang layunin, linangin yung lugar, okay, for the benefits of our people. Diba? At dapat, ang bawat claimant dyan, maging panuntunan sa kanila na mapanatili ang kapayapaan dyan. No? So, yung malayang paglalayag, kasi yan pong West Philippine Sea or parte ng South China Sea, halos 3/4 po ng international trade sa buong mundo, dyan po dumadaan. Di ba? Kaya nga po, mahalaga po ang kapayapaan sa rehiyon na yan. No, sana po, mabuksan ang isip ng bansang China, no, at ng ibang claimant dyan sa lugar na yan, na yung kapayapaan ay dapat manatili dyan. Di ba? At kung nakikita man po natin, itong
sinasabi ng ilang grupo na nakikialam ang Estados Unidos, yun lang din po ang pakiusap natin sa bansang Amerika, no? Sana rin ay of course meron po silang interest diyan, no? Kasi po bahagi po ng tawag diyan ng international trade. Sabi ko nga, yung problema sa West Philippine Sea o sa South China Sea, hindi lang po yan problema ng China at Pilipinas, no? Involved po dyan ang buong mundo because 3/4, no, ng international trade, dyan po dumadaan. Di ba? Ngayon, kung sinasabi man pong nakikialam natin ng Amerika, nakikialam sa atin ng Amerika, sana po, bawas-bawasan po ng Estados Unidos yung kanilang pakikialam. At sa bahagi naman po ng Pilipinas, no, dapat mas masinsin na pagresolba diyan sa mga issue na yan. Kung kailangan pong upuan yan between the foreign affairs by the Philippines and China, sana po yun ang ginagawa. Hindi po military ang dapat na dapat po sa mga ganyan pairalin po sana ang diplomasya, no? So kasi pag laging military actions yung diyan, tulad niyan yung mga ngayon, sana lumamig yung issue. Sana sa halip na military alliance ang gawin diyan, dapat maging economic alliance ang mga gawin diyan sa parting rehiyon na yan, di ba? Para tunay na makapag-angat, makatulong sa ekonomiya ng bawat bansa at linangin yung mga nasasakupan nating teritoryo. Okay po? So muli, maraming salamat sa mga susunod pong serye ng ating saloobin sa nangyayari sa West Philippine Sea. Abangan na lang po natin, no? Dun sa ating mga tatalakayin. Sa ngayon po, ito po muna, no? Regarding po sa national territory. So sana po maibalik yung phrase na yan, no? Historic and legal title. Isang strong claim po yan, no? Powerful claim po natin yan. Okay po? So muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.